Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin tong sugat sa bibig ni Harry Roque. Sabi ng iba, meron daw siya Kaposi sarcoma. Sabi ng iba, ewan ko, babanggitin baka maano tayo ni YouTube, HV, no? At sabi naman ng iba, meron siyang oral CA or cancer. So yan ay mga opinion lang, no? Kasi nakita nga natin, nagsasalita si Harry Roque dito at may sugat siya sa left lip niya, sa lower lip, left, na mamula-mula at pinupunasan niya. I'm not sure pinupunasan niya dahil dumudugo or masakit. Hindi natin alam, no? Hindi mo alam kung ano yung kondisyon na yan. Kasi sabi ng iba, Kaposi na raw eh. Pag nakita niyo po yung itsura ng Kaposi, sa isang salita, maksasantingin, depende na rin sa level ng lala. No? Usually, may kita mo yan dito, sa loob ng bibig. No? At yung kulay niya nga, reddish, brownish na marami. No? Hanggang dun sa loob. Lalo na yung may HV. Sa loob yan, pakalat. No? Pero para siyang singaw. So ayan, hindi mo malalaman kung ano yung kondisyon niya, sugat niya rito. Unless magpatingin siya sa doktor. No? Hindi sa atin yung mga haka-haka lang yung mga yan. So wala kasing official na information na ito'y ganitong sakit. No? Sinasabi nga ni Attorney Claire, may herpes ka ba? Usually kasi may herpes, may kita mo may sugat dito. Kasi yung herpes usually nakita yan doon sa pribadong part, private part. Doon yan tumutubo. Yan tanong, ba't nasa bibig? Alam nyo na. Kasi may mga oral S na sinasabi. Nagtatransfer, nakakontaminate yung bibig. No, so again, hindi pa natin alam kasi nga, although private part niya yun at binabatikos niya si PBBM dito sa colostomy, baka siya may sakit na rin. Hindi natin alam. To the worst, yung HV, no? At yung cancer. So, hindi naman tayo nag-wish ng masama sa ating kapwa. Pero kapag ikaw ay masama at nag-wish ka ng masama sa kapwa mo, kadalasan bumabalik yan sa'yo. Kaya sabi ng taong bayan, sabi niya nga magkasakit daw na hindi na raw gumaling kung ano na sinasabi kay PBBM nitong si Harry Roque noon. Hindi kaya kumatok na si karma sa kanyang buhay? Hindi kaya kumakatok na at bumabalik na sa kanya? So anyways, as I said, hindi tayo nag-wish ng ill or ng masama sa ating mga kapwa. So maaring cold sore lang yan, yung mga patch dito na dala ng herpes simplex virus. At minsan yung mga ulcer lang, singaw, yan. Dahil sa panahon, o kaya infection, yan. Minsan nagmamanifest yan. At yung iba pang komplikasyon like yung mga yeast, yung mga candida, na fungal infection in nature. So pag yan ay serious, of course, kailangan lumalala kasi pag seryoso. May kita natin, deteriorating yung katawan, pumapayat, may kita sa mukha, lumalala yung mga manifestations, kaya dapat magpasuri. Kahit sabi mong herpes pa yan, kailangan ipacheck yan. Meron ng classmate ganyan dati. Isa siyang Iranian at napakahilig niya sa babae. Pati mga minsan naiinsulto na ako kasi mga Pinay yung pinakikita niya na iba-iba. At one time, pumunta ako doon para magpa-clearance kasi pag medical student ka, lagi ka nagpapacheck ng clearance every year. Nakita ko siya, paikot-ikot at hindi mapakali. At meron siyang sugat sa bibig kasi meron siyang herpes. What? So sabi niya, yun, in-injectionan daw siya, ginagamot siya dahil sa sobrang hilig niya. Unsafe SEX ang ginagawa niya. So, maaring nagkakaroon ng unsafe SEX ang isang tao kapag, of course, nakakontract siya ng ganyang mga STDs. So, yun din, education din sa mga tao na be safe. Stay with your partner, be contented sa isa lang. Wag yung mga babaero, lalakero, wag na. Stay lang kasi bakit? You are protecting yourself and your partner. Para hindi na dumami kasi tumataas ang antas ng nababalita rito sa ating bansa. Kaya nga dito sa Quezon City may libre ditong examen, may kit dito
na itetest mo yung sarili mo kung negative ka. So, wag na nating palalain at padamihin. Nag-start yan na nagkaroon ng katakot-takot nung nag-start ng call center, no? Na ang daming mga call center agents. I was one of the call center agents before. I was, actually, I worked for 5 to 6 different call centers, ano? So, iingat ka kasi nga doon nag-start yan. Hindi ko na i-explain pa or expound kung paano nangyari, basta maraming natagpuan, ano? So mag-iingat po at yung kay Harry hindi natin alam unless magpa-check siya. Pero may mga prejudgment na nga sila na usually kasi nga herpes yan nandirito sa part na to. No, yun sa labi, sa ilalim. Usually dyan siya lumalabas. Hindi ko sinasabing herpes na yan ha. Pero kasi usual cases na nakikita ko dito, no, sa ilalim ng lip, mga usual na nakikita ko. Like dun sa classmate kong Iranian. Like dun sa coach na kilala ko na sa dito rin sa ilalim. So anyway, yun nga, hindi natin alam kung ano yun, kung malignant ba, cancerous ba yan, o serious health condition ba yan, hindi natin alam unless magpa-check siya. At sana itong lesson, wag tayo mag-wish ng masama sa ating kapwa kasi kapag ang Diyos ay nainis, ibabalik yan doon sa nag-wish ng ill sa kanyang kapwa. Kumbaga, entrust natin everything to God. Sabi niya nga, vengeance is mine. Kapag somebody did something wrong to you, wag mong balikan. Sabi nga, do not avenge. Let God take care of it. Kasi sabi niya, vengeance is mine. Hanggang dito lang tayo maka-wonder. Comment down below your opinion. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pa. Please share this video para malaman nila tungkol dito sa sugat ni Harry Roque sa labi niya, kung yan ba ay serious or contracted, no? And please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.